Beyond the shadows, walking in God's perfect light. A blessed day, everyone. February 3rd, a Monday. And today's verse is from James 1:17. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po doon, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Blessed be the Lord for the reading of His holy word. Here's my personal application po for today's verse. James 1:17 reminds us that every good and perfect gift comes from God, who is unchanging and reliable. This verse has a powerful personal application in several ways. Tinuturuan po tayo ng Lord sa pamamagitan po ng verse na ito in several ways. Maraming ways po ang pinapakita ng Lord kung gaano po kaganda ang verse na ito sa atin sa araw na ito, para sa araw na ito. Amen? Number 1 po is gratitude and perspective. Gratitude and perspective. Pasasalamat at pananaw. It encourages me to be deeply grateful for every good thing in my life, recognizing that it ultimately comes from God, from His loving hands. Amen. This helps me shift my perspective, seeing blessings even in difficult situations, knowing that God is working for my good. Amen. Tinulungan po ako ng Lord sa pamamagitan ng verse na ito na ibaling yung aking pananaw. Ibaling yung aking pananaw sa mga pagkakataon na may mga mahihirap na sitwasyon sa aking buhay. Amen. Kapag may mahihirap na sitwasyon po na nararanasan tayo, ibaling daw po natin ang ating pananaw doon sa katotohanan na ang Lord ay nagbibigay ng pagpapala. Anumang sitwasyon ng ating mga buhay, makita po natin yung mga pagpapalang yon, anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Amen? And knowing that God is working for my good. Lagi po nating alalahanin na ang Lord ay kumikilos para po sa ating ikabubuti. Amen po ba? Next, number 2, trust and faith. The verse reinforces my trust in God's character. It reinforces my trust in God's character. Amen po. Lalong pinagtibay ng Panginoon ang aking pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sa kung anong kaya niyang gawin. Amen. Lalo niyang pinagtibay ang aking pananampalataya sa kung anong kaya niyang gawin sa aking buhay. Amen. Knowing He is unchanging and good. Hindi siya nagbabago, siya ay mabuti. I can approach challenges with faith. Kayang-kaya kong harapin ang mga pagsubok na may pananampalataya. Kaya nating harapin yan, mga kapatid. Amen po. Knowing He will provide what I need, what we need. Kayang-kaya ng Lord na i-provide lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Even if it's not what I want. Sometimes po, minsan yung mga pangangailangan na nariyan or yung mga bagay na ating natatanggap, minsan alam natin hindi naman natin yung gusto, pero yun ang ating pangangailangan at alam ng Lord ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? And this verse helps me to be less anxious and more reliant on His provision. Tinulungan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng verse na ito na mabawasan ang aking pag-aalala. Amen? Mabawasan ang aking pag-aalala at manahan lamang na kaya niyang i-provide lahat. Maniwala, manampalataya, magtiwala na kaya niyang i-provide lahat ng ating pangangailangan. Amen. Next, number 3, seeking God's will. Hindi po hanapin si Ate God's will, but seeking God's will. Hanapin po natin yung kalooban ng Panginoon. Amen. This verse prompts me to seek God's will in my life
rather than pursuing my own desires. Amen. If every good and perfect gift comes from Him, I should be seeking His guidance and direction, trusting that His plan is better than mine. Kung alam naman po natin na lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoon, magagandang bagay, mga perfect na bagay ay nanggagaling sa Panginoon, dapat lamang nating hanapin ang kanyang patnubay, ang kanyang gabay, amen po ba? Ang direksyon na ibibigay niya sa atin. Maniwala tayo na ang kanyang mga plano ay higit na mas maganda kaysa sa ating mga plano. Amen po. Next po, number 4. Recognizing false sources. Dapat alam po natin yung mga maling pinanggagalingan, amen, ng mga blessings din. Diba minsan may mga akala po natin blessings pero mali na po pala. Amen po ba? Hindi na po pala ito galing sa Lord. So, this verse also helps me to identify false sources of satisfaction. Amen po. Minsan kasi akala natin nasa satisfy na po tayo ng mundo, pero mali po pala yung satisfaction na nararanasan natin. Or akala natin galing po ito sa Lord, pero hindi po pala ito galing sa Lord. When I find myself seeking fulfillment in things that are not from God, I'm reminded that true joy and contentment come from Him alone. Pinapaalala po ng verse na ito na ang kakontentuhan po natin ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Makamit man natin lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. Lahat ng yun po ay masisira. Amen. Nothing in this world can satisfy us. Amen po ba? Hayaan natin na kumilos ang Lord sa ating mga buhay at ma-remind po tayo na ang contentment ay sa Kanya lamang po matatagpuan. Amen po ba? Amen. Sa Kanya at sa Kanya lamang. For Him alone. From Him alone. Number 5, appreciating the small things. Amen. Appreciate po natin kahit yung mga maliliit na bagay. Amen. So this verse encourages me to appreciate the small, everyday blessings in my life. Lahat, di ba po, lagi nating naririnig, every gising is a blessing. Amen. Yung simpleng paggising po natin sa umaga, pagpapala po yan galing sa Panginoon. Yung simpleng wala pong sakit ang ating pamilya, ang mga miyembro ng ating mga pamilya, wala pong sakit. It's a simple thing na nakikita po ng ating mga mata, but let's appreciate those small things. Amen. Sabi nga po, diba, ng Lord, kapag tayo ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, mas pagkakatiwalaan tayo ng Lord sa malaking bagay. So, kapag nakikita po ng Lord na na-appreciate natin even the smallest things in life, mga kapatid, asahan niyo po na ang malaking mga bagay or the biggest things in life na makapagdudulot sa inyo ng joy ay ibibigay ng Lord po sa atin. Amen po. So, a beautiful sunset. Diga po, ang magandang sunset na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Knowing that meron tayong mga kaibigan, amen, mga kaibigan na ating maaasahan, mga kapatiran na ating mga maaasahan, a moment of peace, nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi. Diga po, these are all gifts from God and we should be grateful for them. Sa kahit maliliit na bagay, yung araw-araw nating nakikita na kahit maliliit na bagay, ipagpasalamat po natin iyon sa ating Panginoon. James 1:17 reminds me to live with a heart of gratitude, trusting in God's unchanging goodness, and seeking His will in every aspect of my life. It's a powerful reminder that true joy and fulfillment are found in Him, not in the things of this world. To God be the glory. God bless everyone.